China, nilamon ng itim na ulap. Kahit mga tao kaya nangli pa rin dahil sa lakas ng bagyo. Isang dambuhalang ulap ang tila sumakmal sa kalangitan ng China. Nagdilim ang paligid na parabang eksena sa isang end of the world na pelikula. Takot, ulan, buhawi, baha lahat yan ay dala ng iisang halimaw, si Bagyong Wipa. Pero gaano kalala ang pinsala? Anong mga syudad ang nilamon? At bakit tila lalong lumalala ang mga bagyo sa rehiyon? Yan ang ating aalamin. Noong Hulyo 2020-25 sa bayan ng Zhuhai sa Guangdong, China, isang nakakakilabot na eksena ang navideohan ng mga residente. Isang napakalaking cumulonimbus cloud, itim, makapal at tila may buhay ang lumutang sa ibabaw ng syudad. Sa laki at bigat nito, parabang kayang lamunin ang buong lungsod. Sa ilalim ng ulap, bumagsak ang malakas na ulan, sabay kulog, kidlat at hangin na parabang gustong sirain ang lahat ng madaraanan. Ang ulap na iyon ay senyales na paparating na si Typhoon Wipa o mas kilala sa Pilipinas bilang Bagyong Krising. Isa itong severe tropical storm na nagbabadya ng matinding dilubyo at hindi nga ito nagpaawat. Bandang 5:50 PM lokal na oras, naglandfall si Wipa sa may Taishan City, Guangdong. Sa lakas ng kanyang hangin umabot sa 170 kilometers per hour, sustained at 167 kilometers per hour na bugso. Tila bang isang higanting humihiyaw habang winawasak ang mga lungsod ng Hong Kong, Macau, Shenzhen at Zhuhai. Sa Hong Kong, agad na nagtaas ng signal number 10 ang mga autoridad, ang pinakamataas na antas ng babala para sa bagyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na muling ginamit ang signal na ito mula pa noong 2023, senyales ng grabing banta ni Wipa. Sa loob lamang ng 3 oras, bumuhos ang mahigit 110 mm ng ulan, dahilan upang malubog sa baha ang maraming lansangan, gumuho ang ilang mga scaffolding sa mga gusali, at matumba ang mahigit 470 na mga puno sa lungsod. Dahil dito, 26 katao ang agad na isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga sugat at pinsala dulot ng malalakas na hangin at bumagsak na debris. Sa sektor ng transportasyon, kinansela lahat ng flight ng Cathay Pacific Airways mula 5 AM hanggang 6 PM bilang pag-iingat sa peligro dulot ng masungit na panahon. Bilang resulta, halos 80,000 na mga pasahero ang naapektuhan sa Hong Kong International Airport na naging sentro ng pagkaantala at pagkansela ng mga biyahe. Hindi rin nakaligtas ang Macau sa bagsik ni Typhoon Wipa. Bagamat ibinaba ang alert level mula signal number 10 patungong 8, nanatiling mataas ang panganib ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar tulad ng inner harbor ng lungsod. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, kinansela ang mahigit 200 flights sa Macau International Airport na nagdulot ng matinding pagkaantala sa biyahe ng mga pasahero. Nagbukas din ng mga public shelters ang mga lokal na autoridad upang masilungan ang mga residenteng sapilitang inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Samantala sa kalapit na lungsod ng Zhuhai, agad na ipinatupad ang Level 1 Emergency Response, ang pinakamataas sa 4th-tier alert system ng China. Patunay ng matinding banta na dulot ng bagyo. Bukod dito, isinara rin ang Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge at sinuspinde ang outbound customs clearance habang patuloy na lumalakas ang ihip ng hangin at buhos ng ulan. Sa buong Guangdong Province, umabot sa 440,000 katao ang inilikas mula sa mga baybayin at mabababang lugar. Nagbukas ng emergency shelter sa Shenzhen at pinabantayan ang mga matataas na gusali, lumang estruktura at mga delikadong landslide areas. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng agrikultura. Nalubog ang mga palayan, nasira ang mga pananim, at humina ang supply ng pagkain. Pati mga ecosystem gaya ng mangrove forests at coral reefs, tinamaan ng saltwater intrusion at debris. Hindi pa dito natapos ang galit ni Typhoon Wipa. Matapos nitong salantayin ang malaking bahagi ng China, tumawid ito sa South China Sea. Ngayon ay nagbabanta na sa Vietnam. Sa mga lugar tulad ng Halong Bay, agad nagsimula ang malawakang evacuation bilang paghahanda sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Isa ng malagim na insidente ang naiulat kung saan isang tourist boat ang tumaob dahil sa matitinding alon at bugso ng hangin na nagdulot ng panic at search and rescue operations. Libo-libong residente ang agad na inilikas patungo sa mga evacuation centers
upang mailayo sa kapahamakan. Ayon sa mga eksperto, may posibilidad na umabot sa 600 millimeters ng ulan ang bumagsak sa ilang bahagi ng bansa, kasabay ng banta ng landslide at flash flood na maaaring tumama anumang oras. Dahil dito, masusing minomonitor ngayon ang Pearl River Delta, isa sa mga pinakabahaing rehiyon ng Vietnam. Nagpalakas ng alerto ang mga lokal na autoridad at pinaghahandaan na ang inaasahang pangalawang landfall ni WEFA sa mga susunod na araw habang patuloy ang walang humpay na pag-ulan sa buong rehiyon. Bago pa man tamaan ng China, si Bagyong Krising, na sa international name ay tinawag na WEPA, ay dumaan muna sa Pilipinas, kung saan iniwan nito ang bakas ng pinsala kahit hindi ito direktang naglandfall. Sa kanyang pagdaan, lumakas ang habagat o southwest monsoon na naghatid ng matitinding ulang walang tigil sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, naitala ang pagguho ng lupa o landslides sa mga bulubunduking lugar, habang ang mga kapatagan at lungsod naman ay nalubog sa baha. Ayon sa ulat ng mga autoridad, mahigit 370,000 katao ang naapektuhan, kabilang ang mga nawalan ng kabuhayan, tahanan at mga lugar na hindi madaanan. Sa kabuuan, higit 43,000 evacuees ang sapilitang inilikas at dinala sa mga evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. Bagamat hindi tumama ng direkta ang sentro ng bagyo sa ating bansa, naging malinaw ang lawak at lakas ng epekto nito. Isa itong paalala kung gaano kadelikado ang mga bagyong humahatak ng habagat. Sa China, tinatayang aabot sa daan-daang milyong yuan ang inisyal na halaga ng pinsalang idinulot ni Typhoon WEPA batay sa ulat ng mga lokal na autoridad at emergency teams. Isa sa mga pinakamalubhang tinamaan ay ang probinsya ng Guangdong, particular na sa mga lungsod ng Yongjiang at Zhuhai, kung saan nasira ang mga seawall na nagsisilbing unang depensa ng mga baybayin laban sa daluyong. Sa kasagsagan ng bagyo, umabot sa 8.8 metro ang taas ng mga alon, na tila dambuhalang kumakain sa kalupaan at sumisira sa mga estruktura sa tabing dagat. Samantala, sa lungsod ng Shenzhen, agad na nagbukas ang mga rescue shelters para sa mga inilikas at nagpatupad ng mabilisang hakbang upang mapagaan ang epekto ng pagbaha. Pinabuksan ang mga manhole upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig baha sa drainage system habang nag-deploy ng mga repair teams upang agarang tugunan ang malawakang power outages na nagdulot ng paghinto ng operasyon sa maraming bahagi ng lungsod. Sa kabuuan, ang pinsala ni WEFA sa infrastruktura, kalikasan at kabuhayan ay matinding hamon na kailangang tugunan sa lalong madaling panahon. Bakit lalong nagiging delubyo ang mga bagyo? Ang bagyong WEPA ay hindi lamang isang karaniwang bagyo. Ito ay palatandaan ng isang nagbabagong klima. Ayon sa mga eksperto, ang pag-init ng mga karagatan dulot ng global warming ay lalong nagpapalakas sa mga tropical cyclone gaya ni WEPA. Kaya't inaasahan na mas madalas at mas mapaminsala pa ang mga bagyong darating kung hindi agad maaaksyonan ang climate crisis. Sa buong Southeast Asia, unti-unti nang nagiging prioridad ang climate resilience bilang tugon sa patuloy na banta ng kalikasan. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ay ang mas maingat na urban planning na kayang tiisin ang matitinding ulan at hangin, ang pagpapalakas ng drainage systems upang maiwasan ang malawakang pagbaha, maagang babala at evacuation plans upang masagip ang buhay ng mga residente, at ang pagtutok sa green infrastructure na tumutulong hindi lang sa disaster response, kundi pati sa pangmatagalang kalusugan ng ating kapaligiran. Hindi lang basta ulap ang bumalot sa kalangitan ng China noong Hulyo 20, ito ay isang babala. Babala na ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Ang kalikasan ay naghihiganti at ang isang tila simpleng ulap ay naging pasimula ng delubyo, takot at pagkawasak. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka sa susunod, hindi lang ulap ang dumating, kundi kapahamakan na hindi na natin kayang pigilan. Sunod-sunod na ang mga bagyo at pinsala hindi lang sa Pilipinas o China, kundi sa buong mundo. Senyales na kaya ito sa nalalapit na bagsik ng kalikasan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.